ginagawa na paglalaroan ng mga baraha, yung mga bingo, pwede nating sabihin na talagang laro lang siya. Pero once na naging sugal siya, meron tayong tinatawag na ang sugal mismo ang isang pamamaraan para dayain tayo. Yun yung tinatawag nating financial infidelity. Kasi ang unang-una, no, tatandaan natin bakit ba dinadaya tayo ng pagsusugal, yung sarili natin. Kasi yung ating utak, dun sa ito yung brain natin. Yung gitna nun, ang tawag doon yung striatum, nasa basal ganglia, nasa gitna yun. Yun yung nagsasabi na nanalo ko o kaya natalo ako. Pag natalo ako, sasabihin niya, hindi, tumaya ka pa uli. Kasi sa susunod, baka manalo ka. Hanggang sa paulit-ulit siya, natalo na naman ako. So, parang is-serve nung sasabihin nung sa utak natin, baka manalo ka uli. So, ibig sabihin, mismo yung naiisip natin, yun na nagiging dahilan para dayain yung sarili natin. Kaya taya tayo ng taya. Kaya napapansin nyo, di ba, walang nagiging milyonaryo na agad, kasi sinasabi nga nila, yung panalo nyo sa sugal, mabilis ding mawala. Kaya sana maintindihan nyo na unang-una, yung utak natin, talagang i-feed natin ng tamang impormasyon na pag nanalo kayo, tumigil na kayo. Dahil kasi may mga pagkakataon na pagpaulit-ulit na sinasabi nyo sa utak nyo na baka manalo ako at hindi ako matatalo, it becomes a habit. Kung bakit tayo nagkakaroon ng habit, halimbawa kahit sa mga anak natin, kung paulit-ulit natin ginagawa na mag-aral ka anak, tapos nag-aaral yung anak nyo, nagiging habit yon. Kaya tingnan nyo, maraming bata na masisipag. Hindi yung basta sinasabi lang natin na marunong yung batang yan, pero merong nagiging masipag dahil kasi pinifeed natin sa information. So sana ganun din kayo na magkakaibigan tayo, hindi tayo dapat mangdaya. Yun ang i-feed nyo sa utak nyo para maging maayos ang buhay nyo. Yun lang po.